Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilat at makapangyarihang Ama, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at ako. Sa mga sandali pang ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, dinadakilat, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, minanawan na kami po inyong samahan at muli pong iyon at yung pagpapalimalang kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may sakit at karamdaman sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng pinangihinat at bibigatan inyong pag-aanig palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ng lahat ng kahilingang itataas inyong pagkaloob at tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang bawat sandali at ang mabuting balita ang ating iyahatid upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag na siyang maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. My dear brethren, atin pong tunghayan ang mabuting balita na ating pagkasalusaluhan. Hahanguin natin sa ibang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ito po ay sa kabanatang 13, simulang unang talata hanggang 9. Luke chapter 13, verses 1 to 9. At ganito po mababasa sa wikang Ingles. Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. Jesus answered, do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you, no. But unless you repent, I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. But did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? So the man replied, leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, don't cut it down. Palakpakan po natin ang Panginoon. Na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila. Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at pinaligtan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak
kayong lahat. Sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi niyo pinasisihan at pinaligtaan ang inyong mga kasalanan, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Urukan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Ating palapakan ng Panginoon ng malakas. Mangyaring maupo ang mga may upuan. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Ang bati ko sa lahat, kayong mga tagapanood dito sa Kapahayagan TV sa bawat isa. Noong Lunes, if we went to look for fruit on it. For 3 years now, I've been coming to look for fruit on this big tree and haven't found any. Cut it down. Have it alone for 1 more year. And I dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Purihin natin ang malakas ang Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating series of topic, matapos po natin ngayon, tunghayan po natin ang isa pang preaching password hango sa pinakasusing talata ng Ebanghelyo ating binasa. Ito ay patungkol sa isang talinghaga, tungkol sa isang puno ng igos na wala namang bunga. Isang mama, ayon sa talinghaga, na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya ito, mga kapatid sa pananampalataya, kung may bunga yung puno ng igos. Subalit walang nakita, kahit bunga. Anong sinabi ng mama doon sa pangalaga ng ubasan? Alam mo, halos 3 taon na akong kakaparito sa para tingnan para hanap ng bunga sa puno ng igos. Subalit wala akong makita kahit alin man bunga doon. Pwede ka patuloy na nakasisikip lang ere. Alam mo, ang sagot ng owner ng vineyard, yung nagtitake care ng ubasan, oops, huwag mo na putulin ngayong taon. Hayaan mo nang palibutin ko muna itong tinatawag na hayaan nyo munang hukayin ko ang palibot at lalagyan ko ng pataba. At kung mamungat po sa loob ng maraming taon, mabuti. Subalit kapag wala pang bunga, sige, okay, fine. Putulin natin kung wala namang bunga. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. So, ang ating preaching password na dapat natin
pagnilayan ay ang salitang faith. F-A-I-T-H. F-A-I-T-H. Letter F of the word faith stands for forgiveness. Pagpapatawad. According to the letter of Paul to the Colossians chapter 1, verse 13 and 14. This is what I have found. Is He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin mula sa kadiliman at dadalhin tayo sa kaharian ng nagmamahal na anak ng Diyos at yung Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng katubusan at chapter 1 verse 7 sa ating mga kasalanan o pag-uunawa. Tayo pong lahat malimit pagkamali. Nagbigit alam mo mga kapatid kay Yahweh El Shaddai. Dalang kayo mananangin, amen. Affliction mula pa at simula ngayong araw dahil ito'y sa kabutihan ng ating buhay na Diyos. Patuloy pa rin tayong manalig at manampalataya sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Ang ating kapatid na si Sister Mary, dali-dalian ko na sa tulay ng Bagong Bayan. Tanda sa may tulay sa may simbahan. Paboundary na yata ng papuntang Muntinlupa. Ituloy yung tinatawag na pagkabit ng tarpaulin ng pamilya muna first. Amen. We go to the next letter. Letter I of the word faith. It stands for imitate. Imitate. According to the letter to Hebrews chapter 13, verse 7. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider ng ating mga tagapanood
na kapwa natin Pinoy. Alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo. Kami pong mga naghahayag ng mabuting balita. Amen. Na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay, tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Ang pananalig sa Panginoon. Amen. Kaya, in other words, tularan sa Panginoon. Amen po ba? Kung patuloy tayong manalig at manampalataya kay El Shaddai, dapat tumulad tayo, tanalig at pananampalataya sa Diyos ng mga nangangasiwa sa atin na naghahayag ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, friendship, katuwang, prayer partner, tandaan po natin lahat. Despite of what situation happened after 2 years, mula nang pumutok ang pandemic, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen? Di natin aakalain, bagamat 2 years tayong inabot ng pandemic, nananalig, ako'y naniniwalang pababa ng mga nagkakaso ng COVID-19 pandemic. Yung palakpak nyo, palakpak ng hindi alert level 1. If possible na magkaroon ng tinatawag na alert level 0, ika nga, at hindi pa nangyari yon, malamang yung tinatawag na alert level 0 darating yun. Purihin natin ang buhay na Diyos. Amen. Kaya tinatawag natin yan is new normal. Amen. Now we go to the next letter of the word faith, mga kapatid sa pananampalataya. Pati tuta, nagtatalo yata sa mother dog. Letter T of the word faith is according to this song. Can I touch you? I can't believe that I ever find you. You were the dream that saved my life, baby. I never thought that I would love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. Parang yung sumangali, ha? I never thought that I could be someone as much as I need you. Every one of you, I love you. Can I hold you? When you smile like such a sky, you are too beautiful for you and I. You were the dream that never dies. You were the fire that burns inside. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you.
as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could be someone as much as I need you. I love you. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Sabihin ng mga tagapanood, ano ba yan? Ano ka ba naman, Brother Ryan? Kanta ka ng kanta? Kausapin ko nga itong nanonood na to. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Tandaan mo to. Sa kantang yan, ang nangungusap hindi si Brother Ryan American ng Taguig City, Philippines. Ang nangungusap sa kantang yan, ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, letter T of the word faith stands for thought. Sir, spell. T-H-O-U-G-H-T. Amen. Thank you. By the faith of a prudent man, gives thought to his step. Kaunawaan. According to Proverbs chapter 14, verse 14 and 15, the faithless will be fully repaid for their ways, and the good man reward for his. A simple man believes anything, but a prudent man gives thought to his steps. Ang walang pananampalataya ay puno ng kabayaran dahil sa kanilang pamamaraan. At ang mabuting tao ay binibigyan ng gantimpala. Naniniwala ang mangmang sa kanyang mapakinggan. Ngunit, binibigyan ng kaunawaan ang kanyang tatahakin. Amen. Believe it or not, mga kapatid sa pananampalataya, para di tayo matulad sa puno ng igos na walang bunga, mayroon tayong tinatawag na kaunawaan. Thought. Amen. Kaunawaan. Dapat mayroong unawa. Ibigay ng sinasabi ng kanta, kay hirap unawain. Amen? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, bato-bato sa langit ang mensahe ng kapahayagan ng ang tamaan ng mensahe ng ating dakilang Diyos. Huwag po sa akin magningiwi at magngingit-ngit. Bakit kamo? Sapagkat ang pikon ay laging. And speaking of talo, sabi ng isang game show host, you are the weakest link. Tukan, palagpakan natin ang Panginoon ng malakas. Amen. Amen po ba? Now, dahil baka hindi maabutan si Sister Berhinga Casanova doon sa tulay para ipatuloy yung pagkakabit ng Marjorie na Camille Paris. We will go to the last letter of the word faith. Letter H.
stands for hope. Pag-asa. According to the letter to Hebrews chapter 11, verse 1 and 2. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. This is what the ancients were commended for. Tatagalogin po natin itong talatang ire para maunawaan, mga kapatid. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Yung mga pumalakpak, umaasang may magandang bagay ang darating at naghihintay sa Kanya. Amen? Sa mundo, ang tingin ng tao, wala ng pag-asa. Subalit kapag tayo kumapit sa ating Panginoong Yesus, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, even kayo mga nanonood sa Kapahayagan TV channel, sa YouTube or Facebook, may pag-asa pa. Hindi pa huli ang lahat. Kapag umasa ka sa Panginoon, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa'yo. Ito ang hindi ko nakakaligtaan. Ha? Ang hindi ko makakalimutan, dalawa sa mga gumanap na 3 pantas. That was 2011. Ako pa nga yung nagka-camera noon eh. Sabi ng gumanap na Melchor, ayan ang tala! Ayan ang tala! Sabi ng gumanap na Gaspar, oy, 5-star yan. Hallelujah. Sabi ko, paano magkakaroon ng 5-star? Tala yan, pagbihira. Purihin natin ang buhay ng Panginoon. Amen? Amen po ba? So kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, tandaan po natin ang acronym ng faith. Forgiveness, affliction, intimate, thought, and hope. Amen. Amen po ba? Ang hindi ko makakalimutan, noong panahon hindi pa ako preacher, sa mga prayer meetings sa tapat pa, ako pa ang MC, ako pa ang nanguna sa opening, sa binding ng mga manggagawa. Hanggang sa nasaksihan ko ang estilo ng pangangaral ng salita ng Diyos ng mga naka-assign na preachers, Mapa Amor Solo o PFCC. Kaya nandito itong dalawang mas pogi sa akin. Andito po yung dalawang mas pogi sa akin. Hallelujah. Iba-iba ang pamamaraan sa pangangaral. Iba-iba ang pagninilay. Kung hindi po dahil sa kabutihan ng loob ng Diyos through those preachers who assigned in every prayer meetings during pre-pandemic times,
bago ako binigyan ng pagkakataon na mag-preach dito sa ka-prayer partner, katuwang, pag-out ko sa mag-preach dito sa tapat pa, itinuri ko isang magandang bagay na dumating at naghintay sa inyong amang lingkod. Amen. Malay nyo, si Brother Ryan, pag naging part ng accredited volunteer disciples ng Amorsolo, unang hahayuan ko yung bagong bayan chapter. Amen. Hindi lang yan. Pati mga katulad ng Pateros. Yan ang magandang bagay na darating at nag-iintay sa inyong amang lingkod. Amen. Malay nyo, mga kapatid, kung sakaling nagkulang ang bilang ng PFCC preachers, yung mga pumasok sa pag-aaral at willing maging preacher, bigyan rin ng chance na tumayo dito sa sakayan. Amen. Purihin natin ang Panginoon ng malakas. Praise be the name of Jesus. And the bottom line is, Finally! ang pamilya muna. Kantahin muna natin. Ang pamilya ni El Shaddai ang tugon sa problema. Sa Panginoon, maranas ng pagsubok at pandemya. Magkaisang ipahayag ang pamilya muna. Mahalaga ang pamilya muna. Halina sa pamilya, halina suportahan ating pamilya. Ang pamilya muna, tayo'y magkaisa, suportahan ating lahat. Pamilya, ang pamilya muna. Ang pamilya ni El Shaddai, ang pamilya ni El Shaddai ang tugon sa problema. Hanggang lumalas ang pagsubok at pamilya. Magkaisang ipahayag ang pamilya muna. Mahalaga ang pamilya muna. Pamilya muna. Ang pamilya muna. Ang pamilya muna. Pamilya muna. Praise be the name of Jesus. Praise the Lord. And the bottom line is, patuloy tayong manalig at manampalataya sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos. At para din tayo tumulat doon sa kalinghagan na sinasabing walang bunga yung puno ng igos, patuloy tayo magtiwala sa ating Panginoon. Taas ang mga kamay.
Pikit ang iyong mga mata. Iupo po natin ang ating ulo. And make this song as a simple prayer. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Magtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo tanging sandigan ko. Magtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. nanonood sa Kapahayagan TV channel. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin natin lahat, Panginoong Jesucristo, patuloy po kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Luluhin mo po ng iyong banal na dugo ang aming pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Panginoong Jesucristo, sa mga sandali pong ito, ayaw po namin sa iyo ang aming taos-pusong pananalig at pananampalataya sa iyo. Kaya naman, Panginoon,
Maraming salamat sa iyong mga salita na aming tinanggap at maunawaan namin ang forgiveness, affliction, intimate, thought, at hope na siyang password ng salitang faith. Sa ngalan mo, Jesus, ito po ang aming dalangin. Ako naman ang mananalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon tagapagligtas. Aming isinasaklawan ang lahat ng distraction ng kaaway na walang ibang ginawa kundi ma-disturb ang pagkalat ng mabuting balita. Sa dakilang pangalan ni Jesus, aming pinuputol ang lahat ng gawa ng diablong buthan sa tanas sa lahat ng kampon. Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, lahat ng uri ng sakit at karamdaman mula ulo hanggang talantangan, lubos pagalingin mula sa kanilang karamdaman. Lahat ay ibangon mula sa kanilang karamdaman sa ngalan ni Jesus. At sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, lahat ng kanilang hinhiin at pangangailangan, inyo pong ibuhos sa bawat isa sa amin. At sa dakilang pangalan ni Jesus, I declare na lahat na kanilang minimithi, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa lahat. O Diyos, pagpalain mo po ang mga nagtaguyod ng gawain sa dakong ito, simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit at manunugtog at ang mga nagsusuporta sa gawain ito, kasama si Sister Mary, Sister Haida, at ang mga kapwa ko lingkod na sina Brother Jude Gomez at Brother Noel Dumalao. Patuloy niyo pong pagpalain bawat isa. Kasama namin dinadalangin ang mga subscribers sa Kapahayagan TV channel sa YouTube channel. Patuloy mo rin pagpalain. Sundan ang inyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Patuloy niyo pong pagpalain. At inaangkin namin na sa darating na halalan, naway nasa either number 3 or number 2 slot ang pamilya na sa resulta ng botohan. And this we ask in your most holy name. Taas ang inyong mga dadalahan, kasama ang inyong mga kahilingan at mga kalooban ng loob, at ating itaas sa ating buhay, banal at mga pangyarihang Diyos. Diyos sa mga makapangyarihan, narito po ang mga hawak ng aming mga kamay ay tinataas sa iyong. Patuloy niyo pong paspasan ang lahat ng mga hawak, ang handbags, Biblia, wallet, panyo, tubig, langis, lahat ng mga hawak na aming tinataas. Patuloy mo pa rin gamitin bilang mga tangkap upang ang sino mga hipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyay sa kapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa motivasyon ng kanilang mga kahilingan, amin pong inaangkin na lahat ay answered prayer. At basahin ng kanilang mga alay kanto, ibalik sa kanilang isintakal, siksik, liglig at makapaw. At sa aming pansamantalang pakiwahiwalay, taglay po namin ang ibayong kalakasan at ibayong sigla na galing sa iyo, Panginoon.
Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa isa ng panalangin ng aming inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel ng banal sa langit. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay naghahalin kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. And may the Lord God bless us all, now and forever. In the name of the Father, salamat po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.